meron na silang jurisdiction para panagutin yung mga human abuses ni Bangag. Dahil meron tayong pinirmahan na kasunduan na we're part of the ICC. Kung papasok nila yan ngayon or babalik sila, yun yung catch doon. Na si Bangag ay authenticated polvoron. Okay? Na si Bangag ay kasabwa talaga si Rainier Chu. Na si Lisa Tanas ay kidnapper. Panagutin nyo yung 1.4 billion a day? As simple as that. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Kaya pala ang tagal na magpasya ng bangag na administrasyon na papasukin ng mga ICC sa ating bansa at sila ay magkaroon ng jurisdiction, natatakot din pala ang mga ito na baka sakaling kung ma-ICC nga si Duterte sa reklamong EJK, baka siya ang masunod once na ang taong bayan ay kumilos sa pag-alyansa laban sa kanila. Na hindi lang ang mga baho ng mga Duterte ang kanilang bubuksan, kundi pati ang mga anomalyang ginagawa ng bangag na administrasyon. Lalo na't may authenticated video ito na nagpupulburon pa bilang presidente. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, talagang sobra na pag-agrabyado no, sa ating mga Pilipino at hindi na natutugunan ang mga hinaing ng taong bayan sapagkat mas inuuna nga nila ang kanilang personal na interes at ang kanilang pamumulitika laban sa mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sinasabi ng Malacanang, hindi daw, sinasabi ng mga ahas, hindi daw, sinabi ni Bersamin na hindi daw sila babalik sa ICC. Alam mo kung bakit hindi sila babalik? Kasi kung matanggal si Bangag, alam ni Bangag na ang ICC ay yun ang siya talaga madadampot. Kasi during Duterte's time, in 2018, in 2019, nawala tayo sa ICC dahil kumalas. Okay? Kumalas ang Pangulo. Diba? Dahil ang gusto ng Pangulo, lahat ng may mga kasalanan, kung ano man, may mga na-violate, magkaroon tayo ng independent, diba, decision in terms of pagsunod o pagpapatupad ng batas. Pero ngayon, sabi ng mga media, nanindigan si Bangag, nanindigan ng gobyerno ni Bangag na hindi babalik tayo sa ICC. Kasi, imagine, pag bumalik, okay, pag nagpamiyembro ulit tayo sa ICC, ano mangyayari? Effective, let's say today. So lahat ng mga krimen, ng mga human rights abuses, pagnanakaw, lahat ng kadyutan na ginagawa ni Lisa Tanas, ni Tambalusos, lahat, hindi pasok ang ICC doon. Kaya pag tanggal natin sa kanila, which hindi na nila matatapos yung mga term nila, kasi tatanggalin nyo sila, di ba? Dahil kayo ay mag-speak up, sukang-suka na kayo. Siyempre, once na matanggal nyo sila, yung ICC, mayroon na ngayon. Okay? Meron na silang jurisdiction para panagutin yung mga human abuses ni Bangag. Dahil meron tayong pinirmahan na kasunduan na we're part of the ICC. Kung papasok nila yan ngayon or babalik sila, yun yung catch doon. Kaya ngayon, sinasabi nila, hindi papasok ang gobyerno. Pero again, sabi ko nga, ang intention nila, they talk about ICC right now. Kasi Kaya pala ang bagal ng ICC, no? Nagdadalawang isip pa itong bangag na administrasyon dahil alam niya na baka once na nagkaroon ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa, pati ang kanyang mga katiwalian madadali. Ganun pala yun mga kababayan. this is politically motivated. I told you last year pa, first quarter of the year. Politically motivated lahat yan. Okay? Na ICC, EJK, dadadadada. Si Duterte, ganito, ganyan. Kasabot, si Inday, si Bato, si Bongo, dadadadada. Di ba? Kasi, para in mind condition kayo. Kaya nga challenge Senator Bato. Senator Bato, what are you doing? Senator Bongo, what are you doing? You have to act now. Kailangan nyong buweltahan itong mga jutang genemies na to. Ipatawag niyo si Lisa para maburatong yung issue dyan
what do you call it, sa Pogo, sa Congress, sa Senate, para mabura yan. Dahil yan ay pinangtapal nila sa issue ng PIDEA leaks na talagang noon ay talagang ah, sobrang yun ang pinag-usapan ng tao. Ginurgur kaagad nila yun. Yun ang utos ni Lisa Tanas. Kaya nga, Senator Bato, Senator Bongo, ikaw, Senator Padilla, bago nyo pagkaabalahan ang pangangampanya, pagkaabalahan nyo muna kung paano ipatawag uli si Morales at si Cathy Binag at pigain yun ng pigain at si Lisa Tanas. Dahil natagdagan yung information eh. Imagine mo, yung pinakita ko lang pre-op and photo-op noon. Just a piece of paper. Wala pang witness. Wala pang video. Nataranta silang patayin yung sunog na yun. Okay? Yung issue na yun. Yun pa lang, di ba? Diniktahan ang Daily Tribune para i-take down yung post. Diniktahan ng mga bangag sa Malacanang. Diniktahan ni Lisa Tanas. Then, lumabas si Morales. Sobrang pinag-uusapan ng buong mundo. And now, lumabas si Cathy Binag. Okay? Lumabas si Cathy Binag. Mas powerful. Pero anong ginawa? Ginurgur nila ang issue. Kaya for 7 months now, go. Pogo, 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 pogo. Pero ang promotor ng pogo na yan at ang nakikinabang, sila bangag. You know what I mean? Kaya kung ako sa iyo, Senator Bato, Alam nila Senator Bato yan, mga kababayan. Sadyang natatakot lang sila ngayon sapagkat masyadong malaki ang puwersa ng bangag na administrasyon. Sabi niya, ang hanapin niyo yung 1.4 billion a day para daw sa flood control. Isa pa yan. Rizalin, thank you for reminding me. Yan, 1.4 billion a day. Wala ni sino man. Senator Bato, I don't know kung sino lang ang, I think you remember sa public accountability. Si Senator Bato yata, membro din dyan. Di ba? Walang ni isa na nagpatawag kung saan napunta yung 1.4 billion a day. Only in Bangaga administration palangga. Gillian TV. Sabi ni Paris Stonehill, sinabi na po ni Bato, di pa inaasahan yung petition niya sa drugs. May botohan kasi sa Senado. Palabas nyo lang kay Cathy. No, may power si Bato dyan palangga. Actually, ibukelya ko na. Ay, nabukelya ko na yan. Tumawag siya kay Cathy B. Hi, Cathy, you're there? Hey, Cathy B, kung willing daw mag-testify si Cathy. It's been a while. July pa yun. Di ba? Willing na willing mag-testify. Ang tapang-tapang nga. Dahil yun ay may testimonya mismo. Nakita niya. Eyewitness siya. Para mapagtakpan yan to you, Duterte people, Duterte supporters, o yung mga taong, lalo na kayo, Senator Bato, kayo dyan sa PDP Laban, kung gusto nyong manalo kayo, I'm telling you, madali lang kayo ipanalo eh. Dahil mabibitbit kayo talaga ng mga naniniwala sa katotohanan. Dahil nakita niyo sa social media, 29.6 dun sa survey ng PTB, natatawa yung taong bayan sa kanya. Kaya kayong panalunin. Pero kasi, nakakadala kayo eh. For 6 years, 6 years, or 2 years na lang. We'll just talk about 2 years right now. Since umuwi si Kuting. Umupo si Kuting. Hindi nyo may paglaban ng taong bayan. Kung gusto nyo manalo, gusto nyo ng PDP Laban na manalo kayo, push nyo. Lahat ng senador nyo ngayon, Padilla, Bongo. Ang tunay na kailangan kasi natin ngayon, mga kababayan, puwersa, no? Na magkaroon ng boses na kalabanin ang mga maling ginagawa ng bangag na administrasyon sa loob ng Malacanang. Bato, i-push nyo na ibalik yung usapin tungkol sa pulburon at ipatawag si Rainier Chu sa Pogo. Bakit hindi pinapatawag? Pinakita ko na sa inyo, pati si Attorney Topacio. Pinakita na sa inyo na laging kasama ni Bangag. Si Rainier Chu na isang Pogo personality.
Bakit? Lahat ng mga pogo personalities nakasabwat ni Bangag o katabi ni Bangag sa picture o lagi niyang kasama sa kanyang mga jamming and everything, hindi pinapatawag. Ganun ba kahina ang mga pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte? Ganun ba kahina kayo? Or I'm just wondering. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, takot kayo, nabusalan kayo, takot kayo dahil baka makompormiso kayo, o takot kayo na ipatawag si Kumar, baka, you know, baka meron din ilalabas yung tao, or you're just, you're just protecting your vested interest. Ay, your vested interest para sa inyong kandidatura. Anyway, yeah, you still have time, darling. Okay? May interview si Bato. Hindi ko alam. Pa-send nga sa akin yung link sa Proton Mail ko, Palangga. Ayan. Send mo sa akin yan dahil yung signal ko hindi ganun ka at ito lang napag-uusapan lang natin to. Ang nakikita ko dito, kanina nga nakaharap ako sa salamin eh. Bago ako lumabas, sabi ko sa sarili ko, ikaw, sabi ko, ikaw, Maharlika, jutang ginina. Isa ka sa dahilan kung bakit may bangag tayong presidente. Talagang ginaganon ko yung sarili ko. Dahil, hindi naman ako nagnakaw eh. Di ba? Hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nagpulburon. Kaya sabi ko rin, ikaw Maharlika, ikaw ang dahilan. Tapos sabi ko, kanina sa lamin, ikaw Maharlika uli, gawin mo ang dapat na wag nang bumalik, okay, na wag manalo yung mga buwaka ng inang sa slate ni Bangag at wag kang tumigil, okay? Wag kang tumigil sa kadadakdak laban sa mga magag at gawin mo ang lahat, Maharlika, maipanalo mo ang mga senador o mga politiko or mga leaders, future leaders na may pagmamahal sa bayan. Kaya nga, I will do my best. Kaya I'm telling you, Bato, go. Si Padilla, hindi. Ano pa yan, hindi yan re-election ng dalawa. May panahon pa. Kailangan ba kayong munang jugjugin ng ganon bago kayo umalma? Yan yung pangit eh. Na parang, if you're a politician, hanggat hindi ka, parang ganito yan eh, nakikita mo na yung rampant corruption, rampant ng kabangagan. Kumbaga nakaupo kang ganyan, nagtatrabaho ka, lahat sila nagnanakaw, di ba? O baka ikaw meron ka din, you just don't care. You just don't care, di ba? Para kang naka-witness ng crime. Okay? Na nakatingin ka lang, may inaapi na, may nasasaktan, wala kang ginagawa as human instinct to protect other people o to protect whoever na makikita mo. Yun ba yung ginagawa nila ngayon? Kaya wala silang kibot noon kasi hindi pa naman sila masyadong dinudurog. Pero ngayon dinudurog na kayo, tsaka kayo aalma. But that's good also. It's not yet too late. We can. Kung kaya namin kayong ipanalo, ako at ang mga palangga, mananalo muli kayo. Dalawa kayo, go. Senator Bato, Senator Bongo, kayong dalawa. Buksan nyo lang. Burahin nyo yung Alice Goo na yan. Alice Goo saga, it's been 7 months. Ibalik nyo ang tunay na isyu na si Bangag ay authenticated polboroni. Okay? Na si Bangag ay kasabwat talaga si Rainier Chu. Na si Lisa Tanas ay kidnapper. Panagutin nyo yung 1.4 billion a day. As simple as that. Ipakita nyo yung totoong pagmamahal sa taong bayan na you are protecting the Filipino people not only for your own pangarap,